Sa sandaling ito ay sinimulang maglabas ni Adele ng kanyang mana sa kanyang kamay. Habang namamangha pa siya sa itsura nito, sinabi niya, ganito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng mana. Habang namamangha pa siya, tinanong siya ni Damduk kung ano ang palagay niya tungkol sa bagong pakiramdam na ito. Sinabi naman ni Adele na talagang napakaganda ng anyo nito. Kasunod nito, natutuwa niyang sinabi na buong buhay niya ay napakadesperado siya para lamang makabuo ng maliit na liwanag na katulad nito, ngunit ngayon ay nagagawa na niya ito mismo. Mangiyak-ngiyak siyang tumingin kay Damduk at sinabi na ang kanyang pangarap na ito ay nagkatotoo dahil sa tulong ni Damduk, ngunit sa kabila ng paggawa niya nito para sa kanya, wala siyang maibigay na kahit anong kapalit. Habang nagpapatuloy ang emosyonal na sandaling ito, bigla namang sumingit si Soyul at sinabi na hindi na niya kailangang magdrama ng ganito. Pagkatapos nito, binanggit niya na ang golden apple na kanyang kinain ay binuksan lamang ang kanyang mana veins, ngunit malayo pa siya sa pagiging isang totoong magician base sa kanyang kalagayan ngayon. Ipinapaalala pa niya na ang katotohanan na wala pa rin siyang silbi sa ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa si Soyul sa kanyang masasakit na salita, at sinabi na bagamat alam niya na natutuwa siya ngayon, kailangan niyang mag-focus para mas mapabuti pa niya ang kanyang mga kakayahan at wala na siyang oras na dapat aksayahin pa. Awkward namang sinabi ni Damduk na kung bakit napakasakit nitong magsalita na para bang sinasadya niya itong mawalan ng lakas ng loob. Nanlulumo namang sumagot si Adele at sinabing tama naman si Soyul. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, biglang kumambyo si Soyul at pagkatapos ay ngumiti siya at hinawakan sa ulo si Adele saka sinabi na bagamat ganoon nga ang kanyang kalagayan ngayon, pinuri pa rin niya siya dahil nagawa niyang magamit kaagad ang kanyang mana pagkatapos niyang gumaling mula sa kanyang sakit. Matapos naman niyang sabihin ito, natulala si Adele at pagkatapos ay nagpasalamat siya bilang kanyang sis. Napatingin naman sa kanya si Soyul at tinanong kung sino ang kanyang tinatawag na sis. Agad din namang nagpaliwanag si Adele at sinabi na kaya yun ang tinawag niya sa kanya, ay dahil pakiramdam niya na siya ay kabilang sa kanyang pamilya at sinabi pa niya na marami pa siyang dapat matutunan mula sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Damduk ay awkward na ngumingiti sa gilid at naiisip na hindi niya talaga maintindihan ang ugali ni Soyul. Dinagdag pa niya na masyadong kakaiba ang babaeng ito, at hindi siya makapaniwala na magkasing edad lamang sila, dahil sa tuwing magkasama sila, ay nararamdaman niya na parang nagmula ito sa ibang mundo. Pagkatapos naman ng maikling pagbabonding nila, binanggit ni Damduk na dahil tapos na ang kanilang gawain sa lugar na ito, kailangan na nilang umalis. Kasunod nito, sinabi niya kay Adele na kailangan nitong bumalik sa kanyang mundo upang magsimulang matuto ng magic, habang sila naman ay aalis para kumuha ng panibagong part-time job. Curious naman si White matapos marinig ito, kaya tinanong niya kung saan sila magpa-part-time job. Nakangiti namang sinabi ni Damduk na ang sunod nilang trabaho ay sa impyerno, at ang pangalan ng trabaho na kanilang napili ay tinatawag na Daily Labor Recruitment for Hell Furnace. Ang employer nila para sa trabahong ito ay ang Demon God Rukipel, at ang godly power na kinakailangan ay dapat lampas sa 100,000. Ang trabaho nilang gagawin dito ay kung ano ang ipag-uutos ng kanilang employer, at tatagal ito ng 1 araw at matatapos kapag nagsarado na ang furnace. Ang sahod na matatanggap nila mula dito ay isang random na demonic authority. Nagbigay din ng babala ang employer ng trabahong ito para sa mga espiya ng mga angel na kapag sila ay nahuli, gigilingin nila sila hanggang maging alikabok sa kanilang hell shredder. Pagkatapos naman nilang tanggapin ang trabaho, napunta sila sa harap ng isang gate, at nakita nila na nagtitipon dito ang ilang mga tao. Habang patuloy na sinusuri ng grupo ni Damduk ang sitwasyon sa lugar na ito, sinabi ni Damduk na kakaiba ang sitwasyong ito dahil kadalasan ay teleport sila ng system patungo sa eksaktong lokasyon kung saan nila gagawin ang kanilang trabaho. Kaya nagtataka siya kung bakit ang trabahong ito ay time teleport sila sa harapan ng isang gate. Naisip pa nga niya na gumagana naman ng maayos ang system,
kahit nasa ibang mundo pa ang kanilang trabaho, kaya lalo siyang nagtaka kung bakit hindi iyon gumagana sa impyerno at sa halip ay binigyan lamang sila ng sistem ng direksyon para kanilang sundan. Habang iniisip pa niya ito, bigla namang may nangyari sa paligid ng gate dahil sa mga oras na ito ay kasalukuyang lumilindol sa paligid at nagkaroon ng malalaking biyak sa paligid nito. Dahil din sa pangyayaring ito, agad na nagulat ang taong responsable para sa gate at binanggit sa kanilang headquarters na kasalukuyang may code red dito. Binanggit pa niya na ang medium-size gate ay biglang naging isang large gate. Habang nagkakagulo naman ang mga tao sa paligid, makikita ang isa sa mga hunter sa lugar na humihingi ng tulong dahil sa sandaling iyon ay mababagsakan na siya ng isang malaking gusali, ngunit sa kabutihang palad, nagawa siyang mailigtas ni Damduk matapos niyang hatiin sa ilang piraso ang gusaling iyon. Habang nakatulala pa ang lalaking ito dahil sa biglaang pagliligtas sa kanya, tinanong naman siya ni Damduk kung okay lang siya at pagkatapos ay pinagmamadali na niya siyang umalis sa lugar na ito. Pagkatapos marinig ito, nagpasalamat ang lalaki, saka mabilis na umalis sa lugar. Kasunod nito, lumapit si Damduk sa gate at napatanong kung kailangan ba niya talagang dumaan sa gate na ito para makarating sa impyerno. Pagkatapos nito, nagpasya na ang grupo ng 3 na pumasok na sa loob para maiwasan pa ang higit na mga pinsala na maidudulot ng gate na ito. Pagkatapos nilang gawin ito, sinalubong sila ng isang mensahe na narating na nila ang kanilang destinasyon. Matapos mabasa ito, nagtaka si Damduk dahil inaasahan niya na ang kanilang destinasyon ay sa impyerno. Dahil dito, napatanong din siya kung ang mga gates ba ay konektado rin sa impyerno. At kung ganoon nga, ay marahil ang mga forgotten gods ay hindi lamang makikita sa loob ng mga gates, at sa halip ay makikita rin sa impyerno. Habang iniisip pa niya ang tungkol sa mga bagay na ito, isang nilalang ang nagsimulang lumapit sa kanya mula sa kanyang likuran. Makalipas pa ang ilang sandali, sumunggab na ito at nakaakmang kainin siya. Ngunit bago pa man niya magawa ang binabalak niya kay Damduk, bigla itong nagkapira-piraso. Sa kabutihang palad, nandoon si Soyul upang iligtas siya. Pagkatapos ay sinabi nito na iwasan ang madistract, at naunahin muna nilang i-clear ang gate na ito bago niya isipin ang tungkol sa mga forgotten gods. Pagkasabi niya nito, makikitang sumusugod na sa kanila ang ilang mga halimaw na katulad ng umatake sa kanya. Ngumiti naman si Damduk nang makita ang mga ito, at sinabi na tama nga siya. At kailangan niya munang ilaan ang kanyang oras para sa mga halimaw na ito sa halip na mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Makalipas ang ilang sandali, napaslang na nila ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Habang sinusuri niya ito, sinabi niya na isa na lamang ang kanilang dapat gawin. Pagkatapos ay tiningnan niya ang barrier sa lugar na ito, at nilapitan niya ito sa kahinawakan. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya na napaka-interesante na ang lahat ng mga gate na kanyang napuntahan ay mayroong ganitong klase ng barrier. Naalala pa niya na noong una, wala pa siyang lakas kahit nalapitan man lang ang barrier na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay oras na para alisin ang barrier na nasa kanilang harapan. Pagkasabi niya nito, ginamit niya ang isa sa kanyang mga kakayahan at sinimulang atakihin ang barrier. Habang ginagawa niya ito, binanggit ng isang mensahe na ang mata ng Abyss ay kasalukuyang pinapanood ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, patuloy naman na nagkakaroon ng mga crack ang barrier dahil sa ginagawa ni Damduk. Sa isang daloy ng kanyang lakas, sinabi niya na naiintindihan niya kung ano ang gusto niyang iparating kaya oras na para mawasak ito. Pagkasabi niya nito, tuluyan nang nawasak ang barrier, na parang piraso ng mga salamin na nabasag. Samantala, sinabi ni Damduk kay Soyul na sa palagay niya ay nasa tamang landas sila. Sandali namang natahimik si Soyul at pagkatapos ay sinabi niya na hindi maganda ang pakiramdam niya dito, kaya hinimok niya si Damduk na huwag nang ituloy ang kanilang trabaho at bumalik na lang. Hindi naman nagustuhan ni Damduk ang sinabi niyang ito, kaya nangatwiran pa siya na malayo na ang kanilang narating para umatras pa. Idinagdag pa niya na hindi rin sila basta-basta makakahanap ng ganitong klaseng trabaho na magbibigay ng demonic authority bilang reward. Matapos marinig ang pangangatwiran niyang ito,
Binanggit ni Soyol na ang impyerno ay isang lugar na mayroong di mabilang na mga demonyo at demonic beast na malayang gumagala sa paligid. Pagkasabi niya nito, tinukoy niya ang kanilang paligid at sinabi na tingnan nila ito dahil sa mga oras na ito, wala silang makita na kahit isang halimaw sa lugar. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na isa lamang ang ibig sabihin nito, ang teritoryo na kinaroroonan nila ay pagmamay-ari ng isang nilalang na nasa pinakataas ng food chain, isang nilalang na walang kahit isa sa mga halimaw o demonyo ang naglalakas ng loob para hamunin. Habang pinapaliwanag pa niya ito, narinig nila ang malakas na atungal ng isang halimaw sa malapit. Sa pagkarinig nito, agad na binalaan ni Soyol ang kanyang mga kasama at sinabi na huli na ang lahat dahil naramdaman na ng nilalang na yon ang kanilang presensya. Pagkatapos nito, inutusan niya si Damduk na wasakin kaagad ang core ng gate na ito para makatakas sila. Ngunit bago pa man niya magawa ang iniutos sa kanya, isang malaking mata ang lumitaw sa kanilang inaapakan at pagkatapos ay tinanong nito kung sino ang nangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Matapos marinig ito, napatingin si Damduk sa kanyang paanan, ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit anong aksyon, lumitaw ang malaking nilalang na ito sa kanyang harapan at sinabi na oras na para siya ay mamatay. Nang makita naman ni Soyol na hindi ito kumikilos mula sa takot sa nilalang, agad niyang tinawag ang atensyon ni Damduk para magising siya sa kanyang pagkatulala. Ngunit sa kabila ng mga babala niyang ito, hindi pa rin nagawang makaiwas ni Damduk matapos siyang kainin ng buo ng halimaw na ito. Matapos mangyari ito, natagpuan ni Damduk ang kanyang sarili sa isang lugar na puno ng mga jigsaw puzzle. Habang tinatanong pa niya ang kanyang sarili kung anong lugar ito, naalala din niya na inatake siya ng malaking halimaw kanina. Habang iniisip naman niya ito, mayroon siyang napansin na dumaan sa kanyang tabi, at nakita niya na ito ay dalawang bata na tumatakbo habang magkahawak kamay. Sa sandaling ito, napatanong siya kung sino ang mga ito at naisip din na maaaring matulungan nila siya para malaman kung ano ang lugar na ito. Kasunod nito, sinimulan niyang tawagin ang dalawang bata, ngunit nang humakbang siya papalapit sa mga ito, bigla siyang nabalot ng maitim na enerhiya at pagkatapos ay dinala siya ng enerhiya na ito sa isang lugar na puno ng pagkawasak. Habang naguguluhan pa sa mga nangyayari, nagulat siya at napatanong kung anong klaseng lugar ito. Nang suriin niya ang kanyang paligid, may naramdaman siyang tumama sa kanyang paa. Nang tingnan niya kung ano yon, napahingi siya ng pasensya dahil napansin niya na tao iyon. Ngunit natigilan siya dahil pamilyar ang itsura ng lalaking ito. Matapos niyang suriing mabuti ang itsura at kalagayan ng taong ito, nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Habang pilit pa rin niyang itinatanggi sa kanyang isipan na siya ang taong iyon, bigla namang lumapit dito si Soyol at sinimulang tawagin siya sa kanyang pangalan. Pagkatapos, binuhat niya ang walang buhay na katawan nito at nagsimulang humingi ng patawad dahil hindi niya nagawang protektahan siya. Matapos makita ang ginagawa ni Soyol, agad niyang tinawag si Soyol at binanggit pa nga na hindi iyon ang totoong Damduk, at sa halip ay nandito lamang siya sa kanyang tabi. Nang patuloy siyang hindi pinapansin ni Soyol, nagagalit niyang itinatanong kung anong klaseng lugar ba ito at kung ano ang nangyayari sa kanya. Habang patuloy pa niyang itinatanong ito, bigla namang nagbago ulit ang kanyang kapaligiran. Ngunit bago pa man siya makapag-react sa mga pagbabagong ito, napatingin siya sa kanyang tabi at dito ay nakita niya sa isang piraso ng jigsaw puzzle ang kanyang sarili na nakatuhog ng iba't ibang klase ng espada. Kasunod nito, tiningnan pa niya ang iba pang piraso ng mga puzzle, at dito nga ay nakita niya ang kanyang sarili sa iba't ibang klase ng pagkamatay. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, nakita niya na lagi niyang kasama si Soyol. Dahil sa lahat ng ito, napaluhod si Damduk at napatanong kung anong klaseng lugar ito. Dala na rin marahil ng sobrang kaguluhan sa kanyang pag-iisip, bigla siyang sumigaw na tinatanong kung ano ang nangyayari. Habang hinahampas pa niya ang sahig ng kanyang kinaroroonan, nakiusap siya na itigil na ang lahat ng ito. Matapos niyang gawin ito, biglang nagising sa kanyang ulirat si Damduk na ngayon ay punong-puno na ng pawis.
Nang mapansin naman ni White na tila naghahabol ito ng hininga, tinanong niya siya kung okay lang ba siya. Matapos marinig ang tanong na ito, nagsimulang kumalma si Damduk, at sinabi na okay lang siya at kailangan lamang niya ng ilang minuto para mas mapahinahon ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Soyul na kung pwede ba silang mag-usap ng sila lamang. Matapos makalayo kay White, binanggit ni Damduk kay Soyul na nakita niya siya sa kanyang panaginip. Kasunod nito, tinanong niya kung talaga bang ang unang pagkakataon na sila ay nagkakilala, ay siya ring unang beses nilang nagkita. Hindi naman kaagad nakasagot si Soyul sa kanya, at sa halip ay naisip nito na sa palagay niya ay na-recover ni Damduk ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Naisip pa nga niya na ang dahilan marahil nito ay ang bastardong demonyo na umatake kay Damduk. Ang halimaw pala na yon ay si Asmodeus, isa sa mga 72 Great Demons ng impyerno at may titulo din bilang Sword King. Kasunod nito, naalala niya na ang karamihan sa 1,000 naging buhay ni Damduk noon ay nawakasan ng demonyong ito, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit biglang bumalik ang mga alaala niya matapos siyang atakihin ng halimaw na ito. Sa kabilang banda, si Damduk, matapos hindi makarinig ng sagot mula kay Soyul, ay muling tinawag siya at sinabi na sumagot naman siya. Nakayuko namang sinabi ni Soyul na sa ngayon, ay wala pa siyang maisasagot sa tanong niyang ito. Nagagalit namang tinanong ni Damduk kung ano ang ibig niyang sabihin dito dahil kailangan lang naman niyang sagutin ang simpleng tanong na iyon. Humingi naman ng patawad si Soyul sa kanya at sinabi na sa ngayon ay hindi pa niya masasagot ang tanong niyang ito. Kasabay nito, naisip din ni Soyul na habang ang mata ng Abyss ay pinapanood ang kanilang mga ginagawa, hindi pa niya pwedeng sabihin ang tungkol sa mga bagay na ito kay Damduk. Pagkatapos ng pag-iisip niyang ito, binanggit niya kay Damduk na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para rin sa kanyang kabutihan. Matapos marinig ang sagot ni Soyul, naalala ni Damduk na ganito lagi ang kanyang paraan ng pagsagot sa kanya. Naisip pa nga niya na ang pagkakaroon ng magandang intensyon ay hindi laging nangangahulugan ng pagsasabi ng totoo. Dahil dito, naisip niya na ito marahil ang tinatawag na white lie. Ngunit dahil naramdaman din niya na wala namang masamang intensyon si Soyul para sa kanya, hindi na niya ipinilit ang tanong na ito. Sinabi niya na hindi na niya ipipilit pa ang kanyang mga tanong dahil sa palagay niya ay mayroon siyang matinding rason para sabihin yon. Hindi inaasahan ni Soyul ang sagot niyang ito kaya sandali siyang natulala kay Damduk. Nang mapansin naman ni Damduk ang reaksyon niya, biniro niya si Soyul at tinanong kung nasorpresa ba siya dahil hindi niya ipinagpilitan ito. Prangka namang sinabi ni Soyul na tama nga siya. Sinabi naman ni Damduk na magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naku-curious kung ano ang itinatago ni Soyul sa kanya. Ngunit sa kabila nito, naisip din niya na sa kanyang mga panaginip, sa kasalukuyan, at marahil ay sa hinaharap, ay nakakasigurado siya sa isang bagay. Kasunod nito, nakangiti niyang tinanong si Soyul kung mananatili ba siya sa kanyang tabi kahit anong mangyari. Walang emosyon na sumagot si Soyul at kinumpirma ito. Kasabay nito, binanggit din ng isang notification na ang target ay mayroong magandang intensyon sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik na sila sa kinaroroonan ni White, at sa sandaling iyon, tinanong niya si Soyul kung ano na ang sunod nilang gagawin. Binanggit naman ni Soyul na kailangan niya ng matinding lakas para matalo ang Third Guardian. Nagmungkahi naman si Damduk kung kailangan ba nilang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na trabaho at bumalik sa impyerno. Sinabi ni Soyul na hindi sila pwedeng bumalik doon dahil malamang na nandoon pa rin si Asmodeus. Matapos marinig ang sagot ni Soyul, nagagalit na sinabi ni Damduk na dahil alam na niya ang pangalan ng halimaw na yon, marahil nakita niya na rin ito noon. Ngunit sa kabila nito, hindi niya sila binalaan bago pa man sila makarating sa lugar na yon. Ipinaliwanag naman ni Soyul na hindi niya talaga alam na lalabas iyon doon. Sumumpa pa nga siya bilang patunay na nagsasabi siya ng totoo. Kasabay nito, iniisip ni Soyul na sa mga nakaraan nilang buhay ay nakakalaban nila ito noong naging high-class god na si Damduk.
Hindi na ipinilit ni Damduk ang issue na ito at sinabi na lamang na hindi sila makakapagtiwala ng husto sa foresight ability ni Soyul, kaya simula ngayon ay kailangan nilang humanap ng ibang paraan. Makalipas ng ilang araw, sa isang gusali, makikitang nagaganap ang isang shooting ng isang advertisement. Sa sandaling ito, pinatitigil ng direktor si Damduk sa kanyang ginagawang pag-acting, at galit na sinasabi na kailangan niyang manatili sa kung ano ang sinasabi ng script. Kasunod nito, nilapitan niya si Damduk, at sinimulang basahin ang nakasulat sa script na binabanggit na ang shield ng Company M ay nakakayang salagin ang atake ng isang 6-star hunter. Pagkatapos nito, pilit niyang iginigiit kay Damduk na kailangan niyang manatili sa kung ano ang sinasabi ng script. Habang nakangiti, sinabi naman ni Damduk na ginawa lamang niya kung ano ang binabanggit sa script. Lalong nagalit ang direktor at itinuro ang dumi kung saan nakasuot ang shield at binanggit na kung nasa script ba ang ginawa niya dito. Sa sandaling ito, makikita na ang dumi kasama ang suot nito na shield ay nabutas dahil sa ginawang atake ni Damduk. Sinabi pa ng direktor na kung totoong tao ang may suot nito, agad na namatay ito sa sandaling iyon. Ipinahayag pa niya na ang layunin ng shooting na ito ay para sa pag-advertise ng performance ng special equipment na dinedevelop ng kanilang kumpanya. Kaya tinanong niya kung sino ang bibili sa kanilang mga equipment kung ganito ang makikita nila sa kanilang advertisement. Muli niyang inulit kay Damduk na hinaan lamang niya ang gagawin niyang pag-atake, sa gayon ay madali nilang matapos ang advertisement na ito. Walang balak makinig si Damduk. At sinabi pa nga na hindi niya magagawa iyon, dahil malinaw na panloloko iyon. Lalong nagngit-ngit sa galit ang direktor at tinanong siya kung ano ang sinasabi niyang panloloko. Pagkatapos, napuno na siya sa ginagawang ito sa kanya, ni Damduk, kaya sinabi niya na kung gusto talaga niyang ipakita ang katotohanan, iyon nga ang gagawin nila. Binanggit pa niya na huwag siyang magrereklamo sa kanya, dahil siya mismo ang may gusto nito. Kasunod nito, tinawag na niya ang mga lalaking mukhang mga gangster, at sinabi na sisimulan na nila ang pag-shoot sa combat scene. Kasunod nito, binalaan niya si Damduk na ang mga lalaking ito ay mga 5-star hunters mula sa Company M. Binanggit pa niya na dahil gusto niya talaga ng makatotohanang eksena, hindi na sila magre-rehearse, at sa halip ay direkta na sila sa pag-shoot ng mga eksena. Pagkasabi nito, binigay na niya ang hudyat at sinimulan na ang pag-record ng kamera. Kasabay nito, mabilis na tumalon pasugod ang mga lalaking mukhang gangster. Habang ginagawa nila ito, nanatili lamang na nakatayo si Damduk sa kanyang kinaroroonan at pagkatapos magbuntong hininga, ngumiti ito. Naisip niya na ang peking programang ito ay dinisenyo ng Midas Company at ng Iris Guild para ma-scam ang mga rookie hunters. Habang iniisip niya ito, ngumiti siya dahil napagdesisyonan niyang gamitin sila para sa kanyang sunod na plano. Pagkasabi niya nito, narinig ang mga kalabog at pagbulagta ng mga gangster. Ang direktor naman ay napuno ng pawis at namutla sa kanyang mga nasaksihan. Saka binanggit na itigil na ang pag-record. Habang si Soyul, na pinapanood ang mga nangyayaring ito, ay napatingin na lamang sa kanya, dahil hindi rin niya maintindihan kung ano ang pinaplano niyang gawin dito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.